Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Manuel. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutang pindutin ang subscribe button at I like ang video. Maraming salamat. Ako si Manuel, 34 taon gulang, may asawa at anak. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong binata pa lamang ako. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya namin, nagpasya akong sumama sa pinsan ko upang makipagsapalaran sa Maynila. Nakahanap naman ako ng trabaho sa isang water refilling station bilang tagalinis ng mga empty galon at taga-deliver ng tubig. Ngunit hindi rin ako nagtagal doon dahil hindi maganda ang trato sa amin ng may-ari ng water station. Kaya nagpasya akong maghanap ng ibang mapapasukan. Pinalad naman ako at nakapasok sa isang bakery. Dito, taga-deliver ako ng tinapay hanggang sa natutunan ko rin kung paano gumawa nito. Mabait ang naging amo ko, kaya tumagal ako ng 2 taon sa kanila bilang stay-in worker. Habang nagtatrabaho ako sa bakery, napansin ko ang pagkakaiba ng Maynila at ng probinsya. Sa probinsya, kahit mahirap ang buhay, ramdam ko ang tahimik at simpleng kamumuhay. Pero sa Maynila, parang laging nagmamadali ang lahat. Dumagdag pa rito ang pressure na kailangan kong mag-ipon para may maipadala sa pamilya ko. Kaya kahit na mahirap, tiniis ko ang buhay. Hanggang sa may isang kaibigan na nag-alok sa akin na mag-apply bilang factory worker sa Laguna. Sabi niya, mas malaki raw ang kikitain ko basta masipag lang mag-overtime. Naengganyo ako at sinubukan ko nga. Natanggap naman ako. Noong una, nahirapan ako dahil first time kong magtrabaho sa factory. Pero kalaunan, nakapag-adjust din ako. Natutuwa ako noon dahil malaki ang kinikita ko. Laging may overtime at nakakapag-ipon ako kahit papaano. Maswerte rin ako dahil provided ng company ang shuttle service namin. Para makatipid, nag-rent na lang ako ng bed space. 6 kami sa isang room. Akala ko noong una, madali lang. Pero hindi pala ganoon kadali. Minsan, may ingay ang mga karumate ko, kaya hindi ako nakakatulog ng maayos. Doon ko nakilala si Warren, isa sa mga ka-roommate ko. Siya lang ang naging kaklose ko, at magkasama kami sa isang kumpanya, bagamat magkaiba ang department. Magaan ang loob ko sa kanya, dahil pareho kaming probinsyano, at palagi kaming nagtutulungan sa mga problema. Lumipas ang panahon, at hindi na talaga ako nakatiis. Nagdesisyon akong lumipat ng matitirhan, dahil gusto ko na maayos na pahinga. Nang malaman ni Warren ang plano ko, sinabi niyang gusto rin niyang maghanap ng ibang matitirhan para makuha niya ang asawa't anak niya mula sa probinsya. Sabay kaming naghanap ng boarding house at nakahanap naman kami ng isang bahay na may 2 kwarto, sala at kusina. Sabay din kaming lumipa. Mas malaki ng kaunti ang isang kwarto, kaya ibinigay ko iyon kay Warren dahil sasama na sa kanya ang asawa't anak niya. Hindi nagtagal, bumalik si Warren mula sa probinsya kasama ang kanyang mag-ina. Ang anak nila ay halos 2 years old pa lang, at ang asawa niya na si Rose ay siguro nasa 24 years old. Noong una, nahihiya ako kay Rose, pero habang tumatagal, naging komportable na rin ako. Minsan, ako pa ang nagbabantay sa anak nila kapag may ginagawa siya. Isa pa sa hinangaan ko kay Rose ay ang galing niyang magluto. Nagbibigay na lang ako ng pera para sa pambili ng pagkain o pamamalengke. Mas okay na rin sa akin ang ganoong setup, dahil pag uwi ko mula sa trabaho, may pagkain na akong nakahanda. Minsan, nagkakasabay kami ni Warren ng day off, at kapag ganoon, madalas kaming mag-inuman sa baha. Paminsan-minsan, sinasaluhan din kami ni Rose, pero kaunti lang ang iniinom niya dahil mabilis siyang malasing. Habang tumatagal, hindi ko maiwasang humanga kay Rose. Siguro dahil araw-araw ko siyang nakikita. Minsan pa, nakasuot lang siya ng maiksi dahil kampante na siya sa presensya ko. Isang gabi, habang tulog ang lahat, may dumating sa aking masamang ideya. Gumawa ako ng maliit na butas sa pagitan ng mga kwarto namin. Kitang-kita ko ang ginagawa nilang mag-asawa. Sa puntong iyon, mas lalo pang lumakas ang pagnanasa ko kay Rose. Nangarap ako na balang araw ay matitikman ko rin siya, kahit alam kong mali iyon. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ko na nagiging mas kampante si Rose sa akin. Kapag magkasama kami sa sala o kusina, nagiging madalas ang kwentuhan namin. Nagsisimula akong magtanim ng pag-asa na baka may nararamdaman din siya para sa akin. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Pareho kaming naiwan sa bahay dahil wala si Warren, panggabi ang shift niya noong araw na iyon. Habang nag-alaga kami ng bata, nagkaroon kami ng mahabang kwentuhan tungkol sa buhay. Napansin ko na parang may lungkot sa mga mata ni Rose habang ikinukwento niya ang hirap ng buhay nila sa probinsya at ang mga sakripisyo nilang mag-asawa. Minsan, Manuel, parang gusto kong bumalik sa probinsya. Pero iniisip ko, mas mabuti na ang nandito kami kaysa maghirap ng todo. Sabi niya habang inaayos ang buhok ng anak niya. Tumango ako at sumago. Lahat naman tayo, Rose, may mga bagay na kailangan isakripisyo
para sa pamilya. Sa pagkakataong iyon, mas naramdaman ko ang paghanga ko sa kanya. Hindi lamang siya maganda, kundi malalim din ang pagmamahal niya sa pamilya niya. Ngunit kasabay nito, lumalakas din ang pagnanasa ko sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, hindi ko maalis ang nararamdaman ko. Minsan, napapansin kong nagiging mas malapit si Rose sa akin. Pero iniiwasan kong bigyan ng mali siya ang mga kilos niya. Alam kong mali, pero parang wala na akong kontrol sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Isang gabi, nagkayayaan kaming uminom ni Warren at Rose. Tahimik lang si Rose habang kami ni Warren ang nagkukwentuhan. Habang lumalalim ang gabi, napansin kong mas nagiging mapungay ang mga mata ni Rose. Nang tumayo si Warren para kumuha ng yelo, biglang nagkatinginan kami ni Rose. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Sa mga mata niya, parang may gustong sabihin. Pagbalik ni Warren, parang wala lang nangyari. Pero sa puso ko, alam kong nagbago na ang lahat. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, tumawag sa akin si Warren. Sabi niya, "Manuel, pwede bang dumaan ka muna sa botika? May lagnat si Rose, hindi ako makauwi dahil nasa night shift ako." Agad akong dumaan sa botika para bumili ng gamot. Pagdating ko sa bahay, akala ko'y simpleng lagnat lang ang nararanasan ni Rose. Ngunit nang puntahan ko siya sa kwarto, nakita kong nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Halos hindi siya makapagsalita at para bang nawawalan na siya ng malay. Agad ko siyang pinainom ng gamot, ngunit hindi pa rin nawawala ang panginginig niya. Tinawagan ko si Warren upang ipaalam ang sitwasyon. Ngunit hindi siya sumasagot dahil busi na siya sa trabaho. Malakas din ang ulan noon, kaya hindi ko magawang dalhin si Rose sa ospital. Habang nag-isip ako ng gagawin, biglang napahawak si Rose sa braso ko. Nanginginig pa rin siya at halata ang takot sa kanyang mukha. Wala akong magawa kundi ang tabihan siya sa higaan. Niyakap ko siya ng mahigpit para maibigay ang init ng katawan ko. Habang magkadikit ang aming katawan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Nakita ko kung gaano siya kaganda, kahit namumutla siya dahil sa sakit. Hindi maiwasan na tumigas ang jonjon ko nang madikit ito sa kanyang likuran. Alam kong ramdam ni Rose iyon, ngunit dahil mayroon siyang sakit ay hinayaan na lamang niya ito. Pilit kong pinigilan ang sarili ko na makagawa ng mali dahil may sakit siya. Pinilit kong mag-focus sa pag-aalaga sa kanya. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nawala ang panginginig ni Rose. Sa init ng katawan ko, naramdaman niyang gumaan ang pakiramdam niya. Tila nakahanap siya ng ginhawa sa mga yakap ko. Inalagaan ko siya ng magdamag at tiniyak kong magiging maayos siya. Kinabukasan, nagpasalamat si Rose sa akin. "Manuel, salamat talaga kagabi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin kung wala ka," sabi niya, habang bakas ang tunay na pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Ngunit kasabay ng aming pagiging malapit, mas lumalalim ang nararamdaman kong pagnanasa para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, pauwi ako mula sa trabaho nang makita kong mag-isa lang si Rose sa baha. Night shift si Warren at halata sa itsura ni Rose na nayinip siya. "Manuel, gusto mo bang mag-inuman? Para lang may kausap ako ngayong gabi," alok niya. Nag-atubili ako noong una, pero pumayag din ako. Nag-inuman kami ni Rose sa sala. Sa simula, magaan lang ang usapan namin, mga kwento tungkol sa trabaho, pamilya, at buhay sa probinsya. Ngunit habang tumatagal, tila nagiging mas personal ang usapan. "Alam mo, Manuel," sabi niya habang hawak ang baso ng ala, "minsan, napapagod na rin ako. Hindi madali ang buhay na ganito." Napatingin ako sa kanya. "Bakit mo nasabi yan?" tanong ko. Pakiramdam ko, minsan hindi ako naiintindihan ni Warren. "Para mag-isa ko lang sa lahat ng bagay," sagot niya, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Rose, nandito lang ako. Kahit kailan, pwede mo akong lapitan," sabi ko. Habang lumalalim ang gabi, naging mas malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang nararamdaman namin. Nagdikit ang aming mga labi, at tuluyang nangyari ang isang bagay na alam naming mali. Binuhat ko siya sa aking kwarto, at doon namin ginawa ang hindi dapat gawin. Sobrang saya ko, dahil pinapangarap ko lang siya noon. Ngunit ngayon ay nasa pagitan na ako ng kanyang mga hita, at magdamag namin iyon ginawa. Simula noong gabing iyon, nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Ako ang nagpapaligaya kay Rose sa tuwing panggabi si Warren. Hindi ko inakalang magagawa ko iyon kay Warren, na isa kong kaibigan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog kay Rose. Habang nagtatagal ang aming lihim na relasyon, napansin kong mas madalas nang magkasakit si Warren. Halos araw-araw siyang inuubo, at madalas siyang nilalagna. "Pare, okay ka lang ba?" tanong ko sa kanya isang araw. "Kaya pa naman," sagot niya, kahit halata sa kanya ang panghihina. Isang araw, nag-collapse si Warren sa trabaho.
Agad siyang dinala sa ospital, at doon naming nalaman na may malubha siyang sakit sa baga. Lumipas ang mga buwan, mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Warren. Ginawa ko ang lahat para tulungan siya. Ako ang nagdadala sa kanya sa ospital, at sinisigurado kong may pagkain siya sa baha. Sa kabila nito, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt sa tuwing nakikita ko siya. Isang gabi, tinawagan ako ni Rose. Manuel, nasa ospital na si Warren. Hindi na siya gumigising, sabi niya, habang umiyak. Agad akong pumunta sa ospital. Pagdating ko roon, nakita kong hawak ni Rose ang kamay ni Warren. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sa puntong iyon, naghalo ang lungkot at guilt sa puso ko. Alam kong wala na akong magagawa para itama ang mga pagkakamali ko sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting naghilom ang sugat sa puso ni Rose. At tuloy akong naging sandalan niya, hanggang sa tuluyan naming natutunang tanggapin ang nakaraan at magsimula ng panibagong buha. Hindi nagtagal, nagpakasal kami ni Rose. Ako ang tumayong ama sa anak niya, at ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama sa kanila. Ngunit kahit masaya na ang aming buhay, nananatili sa aking isipan ang alaala ni Warren. Siya ang dahilan kung bakit nakilala ko si Rose. Sa kabila ng lahat, pinangako ko sa sarili kong hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin para mahalin at alagaan ang pamilyang naiwan niya. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.